kailanman hindi magbabago. Hindi magbabago. Ang sinisigaw Ricky. itong aking Ang bababoy nyo? Mga walang niya kayo! Ang bababoy nyo! Ang bababoy nyo! Dito ba talaga sa pamamahay namin? Ha? Ang bababoy nyo! Ang bababoy nyo! Walang niya ka! Kadalasan kapag sinabi mong pamilya o kamag-anak, ibig sabihin nito pagmamahalan, pagtutulungan, at pagbibigayan. Pero hindi natin maitatanggi na kung minsan tumutukoy din ito sa hidwaan, iringan, at agawan sa pagitan ng mag-iina, magkakapatid, o magpipinsan. Paano kung ang nasabing hidwaan at iringan ay hindi inaasahang mangyari sa pagitan ng isang magtiyahin, isang pamangkin at ang kanyang tiyahin na 2 taon lamang ang tanda sa kanya? Sino ang dapat magparaya kanino? Lalo na kung pag-ibig ng isang lalaki ang pinag-aagawan. Yan ang isa na namang paksa na tiyak, kagigiliwan natin at kapupulutan din ng aral. Dito sa aming episode na pinamagatang Tiyahin Ko, Karibal Ko. Bunso sa 7 magkakapatid si Milet. Dahil may kanya-kanya na silang pamilya, naiwang mag-isa si Milet sa kanyang mga magulang sa Cagayan. Kahit hirap sila sa buhay, masaya naman si Milet na kasama ang pamilya. Pero dahil muntik na siyang magahasa ng isang kapitbahay sa probinsya, napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na doon muna tumira si Milet sa isa niyang kapatid sa Maynila. Ano pala si Milet? Natatandaan mo ba ako? Hindi na po. Ay, siguro nga kasi nahuli tayo magkita. Ganyan ka palang kalaki. Nga pala ha, si Milet kapatid ko to. Kaya ang dapat na tawag nyo sa kanya, Tita Milet. Ha? Naintindihan nyo? Sige po. Tita Milet, laro tayo? Ay naku, hindi na. Pagod na pagod kami sa biyahe. Ang init kaya sa labas. Ang haba-haba ng nilakbay namin, no? At saka gutom na rin ako. Mabuti pa, halika na, kumain na tayo. Halika na. Kain tayo. Kain daw. Oh, hindi ka pa Sigurado pala ka? handa. Hindi, ito na po. Nagkakain na po. Hindi, sige, ganito na lang, ha? Halika dito. Milet. Pagkatapos natin kumain, ha, pumunta ka dun sa Kuya Bong mo. Yung bahay noon, malapit lang dito, ha, magpaturo ka kay Nina. Pumunta ka doon para makita ka nila at makilala mo rin yung mga pamangkin mo ron. Marami kang pamangkin doon, ha? Sige po. Oh, sige. Oh, sige, maghanda ka na, ha? Sige. Tawagin Kaya mo na, kami kaya na. pagka ready na yan. Halika, tulungan mo ako dun sa mga bag. Halika, pasok natin sa kwarto. Sabi ko, Ha? Ito, ito na. May kailangan akong kunin dyan. Milet, Sige. still at home ha? Oo. O, sige po. Tawagin nyo kami, ha? Maghanda na Opo. yan. Dito ka rin ba mag-aaral? Oo. Sana nga magkaklase tayo. Anong grade ka na ba? Grade 5. Tumigil ako eh. Sayang, di pala tayo magkaklase. Mag-grade 4 pa lang kasi ako. Ay, sayang naman. Ay, Milet? Milet? Siya nga pala. Doon ka na muna sa kwarto ni Nina, ha? Makikikwarto ka sa kanya. Kaya lang, medyo may problema tayo dahil yung kama ni Nina maliit lang. Kaya siguro pansamantala, magbanig ka na lang, ha? Maglatag ka. May banig naman doon sa cabinet, kunin mo na lang. Tapos bibili na lang tayo ng folding bed mo. Sige po. O, sige. O ano, Nina? Ah, Ready na? opo, Ready tapos na po. O sige, tawagin kong papa mo, ha? Sige. Sige. Uy, kain na, Milet. Nang maglaon, unti-unting naramdaman ni Milet na hindi siya bahagi ng pamilya ng kanyang ate Fe. Pero kahit may tampong kinikimkim si Milet, natuto pa rin siyang makisama. Nina, patulong naman oh. Magsando ka na ng kanin. oh, Nay! Ano po yung dala nyo? Para sa'yo, sukat mo. Milet.
Gabi na. Bakit ngayon ka lang nagluluto? Asa si Gary? Nandun po sa kaibigan niya. Pero malapit na po ito. Milet naman. Di ba sabi ko sa'yo, pagdating mo galing eskwela, magluto ka agad. Eh bakit ngayon ka lang? Ha? Siguro naglaro ka pa, no? Hindi po. Hindi po. Eh bakit ginabi ka? Nagdadabog ka? Ha? Pwede ba pagod ako? Huwag kang gaganyan-ganyan, baka samain ka. Tsaka alam mo naman, wala tayong katulong dito eh. Kaya ako yung katulong. Ano ka mo? Ha? May sinasabi ka? Parang may sinasabi ka, nagre-reklamo ka? Bakit, Milet? Hindi ka ba pinakakain dito ng 3 beses isang araw? Hindi ka ba pinag-aaral? Eh, ito na nga lang ang gagawin mo para medyo makaganti ka naman sa mga gastusin namin sa'yo? Tapos parang masama pa loob mo? Ha? Umayos ka, ha? Nay, huwag naman na po kayo magalit kay Tita Milet. Eh, ang tigas ng ulo ng batang yan eh. Ako na po magsasandok ng kanin. O, kita mo na? Pamangkin mo lang yan, ha? Pero kita mo, may kusa. Maaasahan, di mo na kailangan sabihan. Ano ba namang gayahin mo na lang yan, di ba? Gising ka pa ba, Tita? Tita, gising ka pa ba? Bati naman na tayo. Matino pa ba nga? Papahiramin kita ng bago kong t-shirt. Basta bati lang tayo, Tita, please. Sige na. Ang dami mo na ngang t-shirt eh. Ako nga, 5 lang. Tapos yung 2 pa doon, pinaglumaan mo na. Kasalanan ko ba yun? Hindi nga, pero basta, matulog ka na. Tita naman, bati na kasi tayo. Matulog ka na. Galit ka pa sa akin eh. Hindi, Nako, Tita, bati tayo, please. matulog ka na. Tatabi ako sa'yo. Mainit na nga eh. Basta bati na tayo. Papahiramin ko sa'yo yung bago kong t-shirt basta hindi ka nagalit sa akin. O sige. Bata pa lang si Hindi ka Milet, nagalit sa akin. aminado nang naiinggit siya sa kanyang mga pamangkin, lalo na kay Nina. Pakiramdam niya, napakaswerte nito at nakakamit ang lahat ng kanyang naisin. Wala pa nga akong kadate dun sa JS prom natin eh. Pero pumayag na si nanay dun sa gusto ko. Hanggang sa kanilang paglaki, si Nina pa rin ang sinwerte sa atensyon ng mga lalaki. Lalong-lalo sa lalaking may lihim din siyang pagtingin. Ito'y walang iba, kundi si Ricky. Uy, ano yan? Pengi ako. Wag na. Bakit? Galing to kay Jo Marie. Ayaw mo naman sa kanya. Kaya akin na lang. Isa lang. Gusto mo ba tumaba? Malungkot mga manligaw mo dyan. Nina! Uy, ano ka ba? Saan ka galing? Diyan lang sa tindahan. Sama ko si June. Ay, si Ricky pala, classmate ko. Ricky, tita Milet ko. Hi, tita. Bata pa ako. Milet na lang. Uy, nagawa mo na ba yung mga projects? Hindi pa nga ikaw ba? Tsaka, Papatulong nga sana ako sa'yo eh. Punta ka mamaya sa bahay, gawin natin. sige, tama yan. Anong pa-crush mo na? Opo, noon pa po. Kasi malapit lang din po sila dun sa bahay nila ate. Hindi kaya parang nainggit ka lang? Meron na Parang, rin po. meron. Inggit Aba, na inamin gano'n. niya. Kasi po, Oo, kasi. crush ko nga po talaga siya. Tapos, di ko po namalayan na nililigawan niya po si Nina. Oo. Na bigla po kung parang sumama po yung loob ko sa kanya. Kasi po, Kay Ricky, opo, sa kanilang dalawa. sa kanilang dalawa. Kasi Oo. po alam ko po na first love ko po siya. Tapos po, Alam ba ni Nina yon? hindi po. O hindi naman pala niya alam eh, paano? Si Ricky, alam ba niya yon? Hindi rin po. Ako
ko lang Uy, po, crush ko. bihira ka naman pala. Wala naman palang nakakaalam na crush mo yun eh. Kaya nga po, Tapos kasi- kung nagalit ka na. Hindi po kasi po naiinis lang po ako sa kanya dahil kung bakit po sa kanya pa nahulog si Ricky. Ganun po. Hindi ka kaya dapat nainis sa sarili mo. Eh, bakit hindi mo niligawan? Gusto mo pala. Eh kung pwede nga lang po sana. O bakit hindi? Nakita ko si Ricky nung isang araw Sila ba nung mahabang buhok? Yung laging nakakanguso? Pakit masyado. Si Myrna? Hindi, ganun lang talaga yun. Siya bang kadate niya mamaya? Siya na yung kadate ko mamaya. Oo. Kala ko si Menard ang kadate mo mamaya. Si Ricky na yung kumausap. Magkaibigan naman sila, di ba? Eh, bakit nga bigla-bigla? Sinagot ko na kasi siya kahapon lang. Matagal na naman siya nagparamdam, di ba? Tita, sorry hindi ko nasabi sa'yo kasi nahihiya kasi ako sa'yo eh. Tita, galit ka ba? Ako? Galit? Di, no? Buti naman. Akala ko galit ka sa akin eh. Tita, alam mo ba, sobrang bait niya. Tapos sobrang sweet pa niya. Tapos alam mo, pagkagising ko sa umaga, pagtulog teka ko, lang, lagi niya akong tinitay. Meron kasi ako kailangan gawin. Mamaya na lang tayo magkwentuhan, ha? Beginning to unfold. Every wish is granted, every dream home. Wish I might find a way to your heart. Wish that I'll be the sun to warm you all through your life. Wish you may feel my love that is hidden in the stars. Wish I might be the one. Napakasakit nito para kay Milet, pero pinilit niyang kalimutan si Ricky. Nang siya ay makagraduate, agad na nagtrabaho si Milet. Pero kahit ano pa ang kanyang gawin, hindi mawala-wala ang matinding pagtingin ni Milet kay Ricky. Bakit, ate? Hindi, nangako ka eh. Nangako ka sa akin. Sabi mo isang taon ka lang magpapahinga tapos ngayon nagpabuntis ka? Paano kinabukasan mo? Paano pag-aaral mo? Kano ka? Kuya! Tay! Tay, hindi mo na ako yung dalag! Kuya, tama na! Ay, huwag naman, Tay. Sorry ho, tay. Hindi ko naman nakabayaan ang anak niyo eh. Makakasal ako si Nina. Hindi naman porket nabuntis, kailangan na magpakasal kagad. Nina, pag-isipan mo muna mabuti. Baka pagsisihan mo to. Pwede ba, Milet? Huwag ka muna makigulo dito! Huwag ka makisali! Hindi ka kasali! Nay, desidido na po kami ni Ricky. Pag-iipunan na lang po namin lahat ng gastusin pero haharapin po namin to ng magkasama. Dahil sa nangyari, napilitang pumayag ang mga magulang ni Nina na magsama sina Nina at Ricky kahit hindi pa sila kasal. Hindi na rin nakaiwas si Milet sa lalaki, lalo pat maaga siya nakakauwi at nagpapang-abot sila ni Ricky sa bahay.
Nina? Nina? Nandito na ako. Wala pa siya. Oh, Bilet. Sila nanay pa, ba't wala pa? Ay, may gawa sila Kuya Jaime sa Las Piñas. Baka hindi pa yung kagad makauwi. Si Nanay Fe naman, kagabi na rin yun. Alam mo naman kapag Biyernes, sobrang traffic. Siya nga pala, itong mga damit nyo, nilabhan ko na. Bilet. Ako, nakakaya naman. Nilaban mo pa yan. Sus, wala yun, no. Alam nga naman, puro damit ko lang yung mga lalabhan ko. Kumain ka na ba? Paksiyo ako dyan. Halika. Samahan mo na ako kumain. Halika na, malungkot kumain mag-isa. Dali. Gutom na ako. Nina. Pagkain pa ba? May paksiw pa dyan. Ito. Ako rin eh. Kaya na gutom ako. Hindi nakakatanaantay eh. Paksiw, Kumain ka. paborito ko to eh. Buti na lang, nandito si Milet. Ay, nako. Totoo yan. Masarap talagang magluto yan si Tita Milet. Sa kanya nga ako natutong magluto ng dinengding eh. Di ba, Tita? Oo. Talaga? Masarap ba yung dinimbing mo? Sarap yun. Tsaka special yun, parang ako. Pag natikman mo, baka makalimutan mo yung pangalan mo. Talaga lang ah. Oo, tapos lalo kang may love sa akin. Talaga? Talaga? Aray, ano ba? Kainin mo muna ako. Tulog na ako. Aga pa ako sa palengke bukas. Good night, Tita. Kuha tang tubig. Mabait naman pala yan si Milet eh, no? Maasikaso pa. Eh, oo. May topak lang paminsan, pero sanay na ako. Ano mo bang namiss kita? Oo nga eh. Alam mo rin naman siguro na kailangan ko magtrabaho para mas lalo tayo makaipon. Lalo na ngayon, malapit yung lumabas baby, di ba? Naiintindihan mo naman yun, di ba? Oo naman. Ricky, ano ba? Huwag na yun. Pagod ako. Kumain ka na ba? Oo. Naging problema ni na Ricky at Nina ang pagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Dahil dito, naging madalas ang pag-aaway na mag-asawa na madalas din namang nasasaksihan ni Milet. Si Nonoy naman yun eh. Kapatid mo yun. Ano naman kung binigay ko yung number ko sa kanya? Kapatid sa labas. Iniwan kami ng tatay ko dahil sa kanila, di ba? Tsaka bakit ako kunin yung number mo? Ang dami-dami babae dyan ah. Bakit ikaw gusto yung ka-textmate? Wala na nga, di ba? Wala na. Hindi ko na nga nare-replyan para wala na yung issue. Ano, okay na? Yung boses nyo. Ito eh. Hindi pa yata siya masaya na nasa kanya na tatay ko eh. Ba't ikaw gusto sulutin? Tama na yan. Kung gusto niyo mag-away, doon kayo sa kwarto. Tita Milet. Si Ricky, sinugod si Nonoy. Anong gagawin ko? Wala ka na magagawa. Dapat kasi hindi mo binigay yung number mo eh. Hindi ko naman kasi alam eh. At isa pa, mabait naman kasi si Nonoy. Tsaka wala naman kasi sa akin yun.
Mas kay Ricky, malaking bagay yun. Dapat naiintindihan mo siya. Na kahit di niya sabihin sa'yo, alam mo hindi niya magugustuhan yun. Ay, sige na, lilipas din ang galit nun. Matulog ka na. Baka makasama pa yan sa baby mo. Tita, huwag mo sabihin kay nanay, ah. Siyempre naman. Kapag nalaman nila, sigurado mas lalaki pa yung gulo. Matulog ka na. Naayos naman ni Nina at Ricky ang pagseselos nito kay Nonoy. Pero nakadagdag na pala ito sa unti-unting pagkasira ng relasyon nila habang walang kaalam-alam ang mga kasama nila sa bahay na unti-unti na palang napapalapit sina Ricky at Milet sa isa't isa. Aga-aga, lukot-lukot yung mukha mo. Ano ba yan? Hindi na kami nakikita ni Nina dito eh. Nagpalit pa siya ng schedule kaya siguradong lalo hindi kami magkikita. Oh, ikain mo na lang yan. Salamat. Ay, nako. Buti ka pa, no? Lagi ka nandyan. Parang ikaw ng asawa ko eh. Oo nga, no. Tapos sa isang bahay pa tayo. Minsan, nasasabi ko nga kay Nina na papalitan ko na siya. Hindi naman nakikita eh. Bakit hindi? Kung sakali, ilipat ka lang naman ng kabilang kwarto. Alam mo, magiging maswerte yung mapapangasawa mo. Ganda ka, mabait. Bakit ba hanggang ngayon wala ka pang boyfriend? Storbo eh. Tsaka, isa pa, wala akong type dun sa mga umaligid sa akin. Maligo ka na, may pasok ka pa, di ba? Ako na maghugas dyan. Sige, maligo na ako. Ricky? Ricky, pasuyo naman ng tuwalya ko. Eh, nakalimutan ko dyan sa may sili. Sandali, Nina. Thank you. Nagpatuloy pa ang mga lihim na pagkikita ni Milet at Ricky kapag walang tao sa bahay, lalong-lalo na nang matenga si Ricky nang matapos ang kontrata nito sa trabaho. Pero gaya nga ng kasabihan,
walang sikretong hindi nabubunyag. Cheers, cheers. Tay, salamat po. Walang problema. Solong lalaki. Go, 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 go! Pinatala ba? Sige, sige ha. Yan, mamaya yan. Maging lasinggero yan ha. O, sige. O. Tama na, ikaw na. O, ikaw, sige. Ano kaya? Ikaw muna. Okay. Pag ako nalasing, pag sumakit lahat kayo. Swerte rin ako pag nalasing. Magkaanak tayo lasing. Sobra ka ha. Paminsan-minsan lang, no? Salamat po. Manang bayad dong. Minsan. Salamat po. Kuya, happy birthday! Ayan na, kahit late ako may regalo ko. Salamat, salamat. Kain! Sama ka dito, pinsan. Kayong uminom, ha? Ito, napapainom na nga eh. Pinsan. Okay lang, kumain na po ako. Ka. Dito ka, umupo ka muna. Ayan. Asan si Ricky? Ay, nako. Kumusta pinsan? Okay lang, pinsan. Sino ba hinahanap mo? Si Ricky, asan sila Ricky? Ay, nako. Pasok ka na. Nakapasok lang nilang dalawa. Oo, bakit naman? Pinsan, may sasabihin ako. Ano yun? Gulo ko. Alam mo, tagal ko nang sasabihin. Nararamdaman kasi ako sa dalawa. May nangyayari talaga. Ano sinasabi mo dyan? Nakainom ka lang, pinsan. Ikaw talaga. Talagang parang may something na nangyayari. Alam mo kung ano yung something? Tumigil ka na sa kakain. Ay, naku, pinsan. Maniwala ka ng maaga sa'yo. Hahanapin ko lang yun. Ikaw talaga. Ay, kung ayaw mo maniwala, di bahala ka. ayusin mo nga yan. Tuga na tayo. Kwento mo dyan kanina, ha? Ricky? Hindi, wala. Sinabi ko lang. Nanganganak. Ricky? Ricky? Ang bababoy nyo? Mga walang niya kayo! Ang bababoy nyo! Ang bababoy nyo! Dito ba talaga sa pamamahay namin? Ha? Ang bababoy nyo! Ang bababoy nyo! Walang niya ka! Ikaw isa ka pa walang di babae ka, ha? Pinagkatiwalaan kita! Ha? Pinagkatiwalaan kita! Paano mo nagawa sa akin to? Binigay ko lang sa'yo yan, hindi mo kaya ibigay bilang asawa. Ayok ka! Ayok ka! Ayok! Ayok ka! Babae ka! Tama na po! Tama na! Ricky! 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 Ricky, sandali! Ano bang ginagawa mo? Sasama na ako sa'yo! Hindi! Diyan ka lang, ha? Ricky! Ricky! Nagalit ang lahat kay Milet, pati na ang isa pa niyang ate na nilapitan niya noon. Pinagplanuhan nilang lahat ang pagpapaalis kay Milet at pagpapabalik sa kanya sa Cagayan. Pero lumuwas sa mga magulang ni Milet para subukang ayusin ang gulo at problema na kanyang kinasangkutan. Felicia, yun talaga ang gagawin namin. Ang gusto lang natin ngayon ay magkaayos kayo. Sino ba naman ang hindi nagkakamali? Humihingi na ng tawad itong si Emilita. Hindi ko kailangan ng sorry niya. Buntis ka na, Nina. Para dyan sa anak na dala-dala mo, ituloy niyo na ang kasal niyo ni Ricky. Hindi ko sila pwedeng ikasal. Mahal ko si Ricky at alam ko mahal niya rin ako. Hindi ko ito yung isang pagkakamali lang. Halos isang taon na ko kami may relasyon. Mahimik ka na.
Ricky, di ba ikaw na rin mismo may sabi sa akin na hindi kayo naalagaan ni Nina gaya ng pag-aalaga ko sa'yo? Tama na nga, Sabihin mo diba? na sa kanila yung totoo. Nina. Nina, sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Kahit na anong gawin mo, hindi kita mapapatawad. I'm sorry, Lola, pero wala pong kasalan na magaganap. Kaya kong palakihin tong anak ko mag-isa! Nina, patawarin mo na ako. Naakit lang ako eh. Ikaw naman talaga ang mahal ko eh. Nina. Mahal? Kung mahal mo ko, hindi mo to magagawa sa akin, Ricky. Isang taon niyo akong niloko. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Dahil hindi ko makikilala sa anak ko walang kwenta niyang ama. Patawarin mo na ako. Sige na. Hayop ka! Magsama kayong dalawa sa impyerno! Hayop ka! Kita mo, ha? Kita mo ang ginawa mo, ha? Nung pumasok ka dito, ha? Ang ayos-ayos na buhay ng mga tao dito, tapos ginano mo dahil sa'yo! Sa kalindihan mo! Sa kalindihan mo, ha? Matapos kitang pagkukin, pakainin, pag-alalan, bihisan! Itong igaganti mo sa amin, ahas ka! Nagsisisi ako na kinumpul na kita! Hayop ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Tama na, Felicia! Sama ka! Lumayas ka! Lumayas kayo! Lumayas kayo lahat! Lumayas ka, ha? Lumayas ka! Sandali! Emilita, upo. Upo ka. Anak, hindi mo ba nakikita na ginagamit ka lang? Tigilan mo lang kalokohan ito. Rosario, tayo na. Hindi tayo, hindi. Mahal ako ni Ricky. Mahal ko rin siya. Sige, husgahan niyo ako lahat. Masamang tao na ako. Bata pa lang ako, lagi na akong humihingi ng atensyon niyo. Kahit kailan hindi niyo ako tinanong kung ano bang gusto ko. Dahil wala kayong pakialam sa akin. Lagi na lang si Nina! Si Nina! Wala pong makakamasan maging masaya! Lumayas ka! Mahal mo ako ni Ricky kahit hindi ka! Ahas ka! Lumayas ka! Napapapatawag sa ginawa mo sa anak ko! Lumayas ka! Tama na, tama na! Ilabas mo na! Sige na! Lumayas ka! Ayoko na nakita mo! Pinilit ng lahat na limutin ang nangyari. Pero masyadong malalim ang sugat na dinulot nito sa lahat. Ilang beses sinubukan ni Ricky na hingin ang kapatawaran ni Nina. Pero naging matigas pa rin ang puso nito. Kahit ano namang pilit ni Milet, hindi niya makalimutan si Ricky dahil pareho silang walang matakbuhan. Nagpatuloy ang kanilang komunikasyon sa isa't isa. Hindi ko na alam, Milit eh. Hanggang ngayon, ayaw pa rin niya akong harapin. Mahal mo pa ba siya? Magkakaanak na kami ni Nina. Hindi yun ang tanong ko. Mahal mo pa ba siya? Hindi ko na alam. Napapagod na ako. Kung talagang mahal mo siya, huwag kang tumigil. Hindi pa lang siguro siya handa ngayon. Pero mapapatawad ka rin nun.
Ricky? Anong ginagawa mo dito? Ricky, umuwi ka na. Maya-maya nandito na sila nanay. Hindi nila magugustuhan na mandatnan ka nila dito. Milet, wala na akong mapuntahang iba eh. Ayoko na sa Maynila. Pero paano kayo ni Nina? Ayoko naman pagpilito yung sarili ko sa ibang tao na ayaw na sa akin. Milet, gusto ko mag-isip-isip eh. Hindi ko alam pero naaalala kita parati. Naalala mo siguro ko kasi kasalanan ko lahat ng to. Ricky, sorry sa lahat na nangyari ha. Milet, tayong dalawang may mali doon. Anong ginagawa mo dito? Hayop ka! Tay! Tay, minahon mo kayo! Palayasin mo yan! Kung hindi, matataga ko yan! Tay! Tay, kung palalayasin niyo siya, Ano? sasama ho ako sa kanya! Emelita, narinig mo ba sarili mo? Tigilan mo tong kalokohan mo hanggang dito sa probinsya. Dinadala mo yung kalat mo! Ano, Tay? Papayag ho ba kayong dito siya tumira? O aalis kami kung saan kahit kailan di niyo na kami makikita? Kakaiba din talaga yung dalawang yun. No? Ang kakapal talaga ng muka. Napakawawalang hiya. At alam mo, hindi ko maintindihan. Yung si nanay, si tatay. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa kukote nila at tinanggap pa sa pamamahay nila si Ricky. Felicia, yung bunganga mo, marinig ka ng anak mo. O eh, bakit? May sinasabi akong mali o hindi totoo o kasinungalingan? Eh, di ba lahat naman tumpak? O, eh, di ba talaga namang walang hiya yung dalawang yon? Nay, Tay, Nina, hayaan niyo na ho sila. Kahit na ano pa man yung gusto nilang gawin, simula ngayon, huwag na nating pakialaman kahit ano pang gusto nilang gawin. Papasok na ho ako. Mag-iingat ka. Ano yung sinasabi mo? eh, kita mo, miserable ang anak natin dahil sa dalawang walang yang yon. Yan ang sinasabi ko. Anak. Kamusta po siya doon, Nay? Umayag naman yung kuya mo. Nandun. Nakatulog sa kwarto ni na Boying. Salamat po, Nay. Anak, siguro naman alam mo kung bakit nagalit ang tatay mo. Mula sa panliligaw hanggang sa paninilbihan sa mga magulang ko, hanggang sa ikasal kami. Kahit minsan, hindi niya ako binastos. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit pumapayag ka maging panakip butas ng lalaking yan. Ngayon mo gagawa ko. Mahal ko si Ricky. Eh, ikaw, mahal ka ba niya? O kailangan ka lang niya? Anak, huwag mo nang ulitin yung ginawa mo sa Maynila. Tama na yung puros puso. Gamitin mo na yung laman ng ulo mo, ha?
tumatawag ka sa phone. Ako na muna dyan. Salamat. Papakibag na lang pakiabot sa akin. Thank you. Hello? Nina, alam mo na siguro nandito si Ricky ngayon. Bakit tinatawagan mo pa ako? Ako ba talagang hindi niyo ako titigilan? Nina, gusto ko sanang maayos na to. Nandito si Ricky kasi ayaw mo siyang tanggapin. Nina, kahit di na ako yung patawarin mo, kahit si Ricky na lang, baka sakaling maayos mo pa to. O bakit anong problema? Ayaw mo na sa kanya? Sawa ka na sa kanya? Wala na akong pakialam sa lalaking yan. Magsama kayong dalawa dahil bagay kayo sa isa't isa. Pareho kayong walang utang na loob. Darating din yung araw makakarma din kayo sa ginawa nyo. Sana dumating ang panahon na mapatawad mo. Anumang klaseng sugat, kailangan ng akmang panahon para maghilom. Pilit itong ginawa ni Nina sa pamagitan ng pagsubsob sa sarili sa trabaho. Ang hindi niya inaasahan, babalik pala sa kanyang buhay ang isang lalaki na minsan nang nagkaroon ng pagtingin sa kanya. Ito ang kapatid ni Ricky, si Nonoy. Kanina ka pa dyan? Kanina lang. Galing din kasi ako dyan sa kabilang kanto. Naalala ko, sabi mo kasi sa akin dati, di ba? Dito ka nagtatrabaho. Yun, nagbabakasakali lang. Hindi ka kasi sumasagot sa mga text ko eh. Pasensya na, wala rin kasing oras eh. Kumusta ka na? Eto. Kumain ka na ba? Actually, Noy, medyo pagod na kasi ako eh. Gusto ko na talagang umuwi. Ganun ba? O sige, hatid na lang kita. Sige. Tara. Rosario! Anong niluto nyo? Nay, ano ulam, Nay? Ginatang na langka at daing na bangus. Kain na po. Ang sarap yan ah. Inom na kayo. Tay. Dahan-dahan! Marami naman kami niluto ni nanay niyan. Ako lang kayo. Neto. Sarap po talaga magluto, Milet. Alam mo, kung merong namana itong bunso namin, yung galing sa pagluto ng nanay niya,
Saan ka? Okay lang ba kayo ng baby mo? Matanong nga kita. Ano bang nakukuha mo dito? Araw-araw, hinahatid mo ako bago pumasok. Tapos pag uwian naman, sinusundo mo rin ako. Wala ka bang ibang magawa? Hindi pa ba obvious, Nina, kung bakit? Huwag mo sabihin sa akin may gusto ka sa isang babaeng iniwan ng boyfriend niya para sa ibang babae habang buntis. Ganun na nga. Seryoso ka ba? Sa dinami-dami talaga ng babae, ako pa. Hindi mo naman kasi mapipili, Nina, kung sinong mamahalin mo eh. Alam ko, magagalit ng lahat. Lalo na si Kuya Ricky pag nalaman niya to. Pero, anong magagawa ko? Nung unang nakita pa lang kita, nung bumisita ako kila Tia Edna, hindi na kita makalimutan. Kaya naiintindihan ko si Tita. Hindi naman siguro ginusto yung nangyari. Hindi mo siya kilala. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na iintindihan mo siya. Parang ako. Hindi ko naman alam kung may ibang motibo ka ba kung bakit gusto mo akong ligawan eh. Pero kung ano pa man yun, ayoko nang malaman. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako. Nina? Bakit? Ha? Ano? Ha? Mga anak na ata ako. Mga anak ka na? Mga anak, sandali lang. Tol! Tol, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Nina, sandali lang ha. Tol, tawag ka ng tricycle! Bilisan mo naman! Nina, dadali ka namin sa ospital ha? Ha? Oh, relax ka lang. Ha? Tol! Salamat sa'yo. Ay, si Nina, gising na. Gising na, sino? Nina, anak. Ano, kamusta ka, ha? Kamusta ka na? Lalaki ang anak mo. Ni-request na nga ni Noni na dalhin dito nang makita naman namin. Excuse me po. Uy, ito na yung baby. Ano po yung baby? Patingin nga ng apo Teka, mo. Ay, Sus, ka-cute! Wow, bata naman ito. Ay, salamat. Parang kamukha ng lolo. Pogi, oh. Naku, tumigil ka ha. Ilong na ilong pa lang akin, ano? Ano po naman. At ang laguna ng buhok ko. Tingnan mo naman. Sus, ang puti-puti. Kagwapong bata nito. Kanya kamukha nga ng lolo. Guwapo. Si Lola. Uy, Noy! Ano? Teka, bakit parang kamukha mo na itong apo ko? Hello? Gwapo naman. Galet! Eh, tignan mo. Sinimweldo na ako ng tatay mo. Siyempre naman, masipag ka kaya magtrabaho. Oh. Ikaw muna magtago niyan. Ha? Anong gagawin ko dito? Itago mo para may savings tayo. Savings? Bakit? Para saan? Itago mo na yan. Basta kunin mo na. Bakit nga? Huwag mo nang ulitin yun, ah. Huwag mo na akong babastusin. Teritoryo ko na to, eh. Sana kahit dito lang galangin mo na ako. Sandali, Milit. Makinig ka muna. Hindi naman kita binabastos, ah. Milit, gusto ko sana ituloy yung nasimulan natin, eh. Paalam na ako sa tatay mo. Kala ko nga iitakin ako, eh, pero
Milet, pumayag na siya. Hindi ko na lang ang kulang. Gusto mo ba talaga ako? O sinasabi mo lang yan dahil alam mo matagal na kitang mahal? Milet, matagal na kitang mahal. Hindi ko lang maamin sa lahat. Pati sa sarili ko. Kasi alam kong mali. Pero kung hindi ka maniniwala sa akin, Hindi nagtagal, nagbuntis na rin si Milet sa kanilang anak ni Ricky. Samantala, ilang buwang pagkatapos manganak ni Nina, unti-unti na ring nahulog ang loob ni Nina kay Nonoy dahil sa sobra nito ng pag-aaruga kay Nina at sa kanyang sanggol. Si Kyle, dapat malaki handaan yon. Ikaw ba sigurado ka na gusto mo kaming mag-ina? Kasi pwede pa magbago yung isip mo. Ano ka ba? Sigurado na. Pero, yun nga, since ako na yung tatay yung ama nitong si Kyle, gusto ko sana makausap si Kuya Ricky. Para malinaw lang. Hindi na kailangan. Wala na naman pakialam yun kay Kyle eh. Hindi mo pa rin ba sila kayang harapin? Tatanong ko nga sana sa'yo eh, kung pwede natin silang imbitan sa birthday ng bata. Yung tiyahin mo, buntis na rin. Sa ayaw mo't sa gusto, kapatid niyo ni Kyle sa ama. Parang ako lang, saka si Kuya Ricky. Talagay ko, may isip din ni Kuya yun. Hindi na muna siguro ngayon, Noy. Parang hindi pa ako handang makita sila eh. Sana maintindihan mo pero darating din siguro yung panahon na handa na akong harapin sila. Ito ka na? Ito kay mama mo. Oh, di ba? Alam mo yung songs na yan. Favorite ko yan, promise. Kinakabahan ako. bakit kinakabahan? Akala ko ba nakausap ko si Nanay Fe mo? Oo nga. Oo, Okay na kay Ate Fe, pero kinakabahan ako kung tama bang biglain natin si Nina. Milet, nandito na tayo eh. Subukan na natin. Ha? Tara na. Manang, kumusta kayo? Eh, bakit kayo walang pagkain? Manang, Manang, pagkain doon. Manang, ha? Andyan si, Omelet at si Mickey. Milet, Ricky. Halika, pasok kayo. Umuulan. Halika na, pasok kayo para makakain kayo sa loob. Anak po namin si Richelle. Ito na ba? Laki na. Teka, baka mahamukan, ha? Okay lang ba to? Nasaan po sila? Nasa loob, inaalagaan si Baby Kyle. Siguro mabuti papasukin niyo na lang. Sige, pasukin mo. Ha? Sige na, para makakain na rin kayo pagkatapos, ha? Sige. Sige, tuloy lang. Anong gusto mo? Nagustuhan nila yung handa natin spaghetti ah. Oo nga eh. Sarap mo kasi magluto. Gusto mo to? Kuya.
nag-imbita sa kanila. Di naman lang ako sinabihan. Nagpaalam daw sila kay Nanay Fe. Gusto na daw nilang maayos to. Noy, hindi pa nga ako handa. Nina, alam ko malaki ang naging kasalanan nila sa'yo. Pero hindi makukumpleto yung saya natin hanggat may galit dyan sa loob mo. Ganon din sila. Hanggat hindi mo sila napapatawad, hindi sila matatahimik. Sige. Alam ko namang hindi ko maipilit yung desisyon mo eh. Kakausapin ko na lang muna sila. Ha? Pasensya na kayo ha. Sayang pa yata yung biyahe nyo. Kain na lang muna kayo. Hindi kayo. Kumain muna kayo dito. Hindi, sige. Dito na lang kami sa labas mag-aantay. Ha? Baka mahawagan yung bata. Sige na. Kain na kayo. Sige na, Kuya. Kain na kayo. Kuya, dito ko. Sige, Tol. Kain kayo. Sige, kain na kayo, kuya. Nina. Tara, sabay na tayo. Sige. Nina, pasensya ka na kung nabigla ka. Gusto lang sana namin ni Ricky sumubok ulit. Wala na yun. Kalimutan na natin yung nangyari. Sige. Kain na kayo. Oh. Nina, maraming salamat ha. Siya ba si Kyle? Hello, Kyle. Kyle, oh. Kapatid mo, si Richelle. Si Richelle, oh. Si Kuya. Si Kuya Kyle mo. Kuya, magkamukha pa sila ng ilong, oh. Tiyan mo. Parehong pareho, eh. Oh, kain na muna tayo. Sige na, kain na kayo. Kuya, Lamig yung pagkain. alam ko malayo yung binahe niya, eh. Tara. Ito ka dyan. Kain na na. Kumain na kayo bago lumamig yung pagkain. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon na patawad mo na kami. Nawala yung bigat na nararamdaman ko. Kalimutan na natin yun. Bagong taon na. Happy New Year! Happy New Year, tita. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Baby! Ang sinisigaw nitong aking puso. Ano naman kaya ang maaaring matutunan ng ating televiewers sa kwento ninyong dalawa? Para sa akin po, Miguel. wag po basta-bastang susunggab kung hindi niyo po
kayang-kaya. Basta, ang tiwala, hindi kailangan mabasag. Kasi oras na mabasag, kahit ibuo mo, may lamat pa rin. Kaya, pag-isipan muna bago gawin. Kahit po yung, wag niyo po isipin yung sarili niyo, yung isipin niyo rin po yung ibang tao. So, ibig mong sabihin, Milet, kahit na naging asawa mo na si Ricky, ngayon, mali pa rin yung ginawa. Opo, inamin ko po. Inaamin. Opo, mali po. Oh, Nina, ikaw Ako naman. po, yung natutunan ko po sa karanasan ko, matuto pong magpatawad. Kahit anong nagawang kasalanan, kahit na sobrang tagal mo mapatawad, basta magpatawad ka po. Kasi, kumbaga sa baso, kahit nabasag mo yung baso, pilit mo ibuo para magpatawad ka. So, ngayon, okay na kayo. Opo. Yan. Maraming salamat na ibinahagi ninyo ang inyong kwento sa pagpapakailan. Thank you. Anumang sugat ay naghihilom din sa pagdaan ng sapat na panahon. Yan ang napatunayan na magtiyahing sina Nina at Milet sa totoong kwentong ating natunghayan. Pero hindi ito nangangahulugang malaya na tayong manakit ng damdamin o mang-agaw ng tao o bagay na pagmamay-ari na ng iba. Narinig nyo naman siguro ang kasabihang, ang kay Juan ay kay Juan, at ang kay Pedro ay kay Pedro. Ayon nga sa isa sa 10 Commandments, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Na sa sitwasyong ito, thou shalt not covet your niece's husband. Ating pakatandaan, kapag alam mo ng mali, huwag mo nang gawin o agawin. Dahil tiyak na gulo lang ang kahihinatnan nito. Sa halip, respetuhin natin ang ating kapwa, lalong-lalo na kung ito ay ating kadugo. Tanggapin natin ang mga bagay na hindi nakalaan para sa atin at hanapin natin ang kapalarang makapagpapaligaya sa ating sarili. Ngayon, bukas at pagpaka